taksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating Mars! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ano ito na oras? May na nakita 13 minutos na nakalabay alas 9 sangkay. Maupay nga aga, welcome ating taramdaan na sumat estihano naman sangkay. Mga balita impormasyon na hikay, gika naman din na atin Syudad Borongan, Probinsya Eastern Samar. Ano ba ito na mga latest updates? Gimbubuhat ito na atin mga local government units or city local government unit. Yan, iba pa ng mga ahensya ito na gobyerno, o iba pa sangkay ng mga balita, impormasyon. Siyempre, ipapahat, kabakyang natin mga partners, production team, matikang kanda ate Pen, Pumida, ate Sok Abria, and ate Daisy Lalos sa Belizar. At in Kamplon, ito rin maging host para hininga atin sa kaoras nga pagkaharampang, nga kita ka alas 10. Alas 10 sangkay, syempre ang ngaran ito na bugos nga persahan na DYES, Station Manager at Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio,
Amo din Mr. Buboy nga nanakon mga partners, di naman na master control nagpapabilin. Engineers Mark and Alquin. Yan, kumusta ito niyo Wednesday, Thursday pagadla. Wednesday morning, ikaduha nga Wednesday, ito na bulan hit Hulyo. July 8, 2026 sangkay. Kumusta ito na panahon nga nakaiyo dapit? I guess pareho bagalab galaada ini din ito na probinsya. Madalimdem may ada panalagsahay nga pagbuhos ito ang uran. Yan ang atak na dito na barangay alang-alang medyo madalimdem. Kuro kanina pa nga madalimdem after hadto na maupay nga sirak ni Mr. Sun. So tinig da daman naton pagdalimdem. But so far waray pa man uuran. Waray pa man baga waiting kita at pag-uran. Anyway, basta nila magmakasig ito na pag-uran. Pero syempre makuha kita na update. May pag-isumpay ito na pagtagapanahon. Matikang naman from the DUST Pag-asa. Atun ira latest nga ginapagawas kanina anong impormasyon. Atun na live kanina. May pag-isumpay hito na kahimtang hit panahon dirila din hata na dapit kundi habugos nga naso da Pilipinas nga natun sitwasyon na binabantayan nga nakasakub ng ang super typhoon Bavi nga yan may ada niya local name nga Inday. Kumusta kaya ito magiging rota? Yan, iba pang detalye. Ayan, nga di kita, tikang ito na atin mga partners sa tech para ito na update from the DUST Pag-asa. Take it away, Engineer. AM location at ng 4 AM location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa may Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto netong bagyo. Makikita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa may Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan lalo na sa dala pong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3.
Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin, by Thursday po, by Friday po, July 10, inaasahan po natin, hihila po ito ng southwest monsoon, magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po netong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din netong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po, inaasahan natin dito ito sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng Pag-asa at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangang gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Inday, itong areas na to, hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag, lalo na po dito sa eastern seaboards ng Visayas at Southern Luzon. Pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dlst.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Amo do sangkay latest update pagtaga panahon bugos nga nasod Pilipinas. Credit tikang hituan na DUST Pag-asa. Ayan, so posible magpatuman hiyan gale warning, particular nga ni naman na atin area daman salit doon posible mga buwas. I-preventaan na ito na pagpalaot. Yan sangkay, 22 minutos na nakalabay halos sa 9 agam and activity ito na ato na presidente. Kalawan ta daw, bagay magkamay ada gihapon hiyahin speech. Maaro na lang kita signal nga dito na ato na partners sa tech. So samtang ginpapadayon ito na pagpakusog hiton administrasyon ang mga inisyatiba para mabaton ito undernutrition nga na short-term hunger.
mga public school learners, President Ferdinand Marcos Jr. Nakiisa ito na Department of Education or DepEd para ito na national kick-off school-based feeding program or SBFP nga nagbuhat nagdudumara gihapon milk feeding activity. So dito Pulilan Central School Bulacan. Ayan na ining takna sangkay. So ito na school-based feeding program or SBFP sa hiton flagship school nutrition intervention hiton aton gobyerno nga ginimplementar ipinaagi hiton Department of Education pursuant to Republic Act number 11037 or an masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. So para ito na school year 2026 to 2027 ining SBFP or school-based feeding program nakaset nga ig-implementar universal feeding hangatanan nga grade 1 learners nationwide. So magpapadayon paghatag hot meals, nutritious food products nga nasugad man gatas sa hangatanan samtang lain lahat to nga kanang grade 1 may gihapon na para hadton mga kindergarten learners. Magpapadayon iton paghatag hot meals, nutritious food products nga nagatas hangatanan nga kindergarten learners ngan sugad man grade 1 to grade 6 learners nga identified como severely wasted or wasted. So kapag kaya na may ada sobra 775 nga SBFP beneficiaries Pulilan Central School yan nga tuig. Dito gimbubuhat ito na kick off hining flagship school nutrition intervention hiton aton gobyerno. School-based feeding program para hiton aton especially aton mga severely wasted nga wasted aton kulang hintimbang nga aton mga chikitings. And sangkay, maeda kita senyales tika nga field samtang waray pa man senyales gihapon na para hiton magina speech ni Presidente ning activity. Nga tuwa na kita report field tikang kan ati pen. Waray pa. Awa din ang president. Kulang Okay. ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sinong hindi kasama sa feeding program at dahil ginawa po natin kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y natutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan at di ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kung minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Meron po tayo kasing problema, marami po sa ating mga kabataan ay parang masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit.
Kaya kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, malaking isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto. Kaya yung mga supplier na nandito na meron mga booth dito, mula ngayon, garantisado na ang kanilang merkado dahil dito namin dadalhin para ipakain natin sa ating mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga tumutulong, maraming salamat sa tulong ninyo. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin ang pinakamahalaga sa ating mga buhay, ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya po maraming salamat po sa tulong ninyo. Congratulations sa lahat na kasama dito sa ating programa. Pagpatuloy po natin, palawakin pa natin hanggat kaya. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Amo to sangkay, nabatian natin na to na mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito niya panguna kabakyangan to Department of Education na National Kick-Off School-Based Feeding Program. Paghatag nutritious food para ito natin ng mga kabatanunan, especially ito mga identified ng kulang itong timbang at mga undernutrition. Ining inisyatiba pagpakusog inihiton inisyatiba itong administrasyon para pagbaton undernutrition ngan gutom gihapon, short-term hunger para iton aton mga learners dida ha pampubliko nga mga eskwelahan. So particular adto ni grade 1. Pero pagpapadayon na samtang yung bubuhat ining implementasyon, padayon lagi hapon naman naton paghatag nutritious food nga daton aton mga identified naman nga severely wasted nga mga grade 1 to grade 6. Aton mga kindergarten to grade 1 to grade 6 nga mga learners. Yan, nagdara oras 32 minutos na nagkalabay alas 9 sangkay. Ayan nga di naman kita field para hinga ng mga balita, impormasyon. Di mayan na kita nakarawat nga signal matikang kan ati pen. Atun mga padayon gihapon naging bubuhat nga mga serbisyo tikang hito na aton gobyerno probinsyal. Serbisyo caravan naman. Ginabuhat dito hipapad. Kuhaon ta ito na detalye ni matikang kan ati pen pumida. Okay, waray tapak ko-contact. Sige, araw na lang kita signal nga dito natin na tech once makontak yate pen. Anyway, pa mga serbisyo para ito natin, especially atun siya na report na ini ni ate daman atun ibang nga detalye dito naman atun Good Morning Eastern Visayas program. Ang mga geographically isolated nga mga areas dito naman dito hipapad. So ay taadi nga kanati San Roque. Nakakarawat atong mga serbisyong gimpapatuman ito natin gobyerno. Igin lugsong, igin dulong adto naman hiton mga barangays para diri na magkinadi hito na bungto para maka-access iton mga services nga igino-offer hito natin gobyerno probinsyal.
Especially ito nga mga areas nga harayo, hassle ito na pamasahe, hassle ito na pag-travel, kay intawon na may adaging babaktasin taga pira ka oras. May dadto kanina nabatayan ko report ni ate na baktasin na sobrang isa ka oras, diak sure ko na diinan to nga particular nga barangay. Pero itong iba nga ni nga areas nga tinatabok pahin pira nga salog, lima adaad to. Pero pareho gihapon na ito ng ibang mga upstream, upland barangays. Ang mandaman makurihay itong mga ginaagian. So maupay nga ito na ato na gobyerno probinsyal, amo na ito nalugsong. Ngadto naman ito na tagsa-tagsa nga barangay. O diri ito naman ito na PGO, pati ito natin mga local government units na gabubuhat naman inhiyahin mga serbisyo, caravan, nalugsong ito natin mga LGUs, tagsa-tagsa nga mga bungto pag padangat hadton mga serbisyo nga ira again papahat. Sige, unin na nala tatawagan tayo ate. Anyway, nga dani kita sa daman nga local government unit, particular naman habungto ito na San Julian. May ako nga daging na sand opportunity naman ini para makatagamtam kita hadton mga serbisyong iging papatuman habungto ito San Julian. Hello, ito na atan mga igkasi San Julianon. Good morning, Ma'am Lucy. Nga nakanda kukuwengan iba pa. Okay, may ada hirapa serbisyo from PESO, public service announcement, one-stop shop sangkay hiton mga government services. Kaya tining information tikang hiton Public Employment Services Office or PESO San Julian. Aton siyahan nga photo ito ni pakitaan ay engineer. So may adan naliwat isa nga higayon sangkay para mas masayon, mas madagmit, ngan mas harani ito na serbisyo ito na aton gobyerno. So panguna ito na local government unit hit San Julian, ipinaagi ito na Public Employment Services Office or PESO, kaupod aton iba-ibang national government agencies. Pagbubuhatan aton serbisyo fair. May nakupait na una pa nga pictures nga ginsend. Serbisyo fair or one-stop shop government services para maghatag, maihatag nga ito na aton mga igkasi San Juliananon. Ang importante ng mga serbisyo, syempre, kinahanglan gihapon aton. Ausugad man mga importante nga dokumento aton yung kikinahanglan, Labi na haton mga nagtuturoyhin trabaho aton mga fresh grad. Nga tanan nga mga nangangaro serbisyo gikan hiton aton na gobyerno. So hiton Friday ini sangkay July 10 alas 8:30 ito na aga. Municipal Plaza Barangay 4 San Julian. So, itong mga presenting magkakataghin serbisyo aada iton NBI. Awa din na halinya telepono ni Ate Pen. Okay, sinyas na otro. Aada ito National Bureau of Investigation or NBI para kumuha kung makuha kayo NBI clearance na Philippine National Police gihapon halaya ito na photo natin nga ginsend. So ito na pagkuhin NBI na worth yan 160 pesos sa doon NBI clearance fee. Requirement la valid ID para ito na new nga renewal. Requirement la valid ID nga pag-access ito na link. May ada link dida attached ito na photo para makag-generate kahin online appointment. Sugad man PNP clearance pagkuha ito na PNP clearance ito na fee 180 pesos. Amo gihapon ito na requisitos valid ID. Ngayon pag-access ito na link para makag-generate hin online appointment. Oo, baga halos nga tanan na ini nag-need hin online appointment.
So lain lahi ton NBI at na PNP ara gihapon ito na Philippine Statistics Authority or PSA. Waray ko la ubo sa extended to nato na photo. Anyway, ang PSA naman mag-offer hin national ID registration para hanton mga 1-month-old and above. Sugad man pagprint na national ID pero kung online hiya paper form. Sugad man pag-issue gihapon hin digital national ID nga retrieval hadton aton na waog nga transaction slip number or TRN. So ito requisitos para hiton mga serbisyong igpapatuman hiton na Philippine Statistics Authority. Aton mga naedad 0 to 4 years old na live birth nga na national ID hito na kag-anak. Ang mga naedad na 5 years and above live birth gihapon nga na valid ID. May adadugang requirement kung iba aton apodhan bata. So kung dire parent kinahanglanhin authorization letter nga valid ID hiton representative. Okay, sangkay 39 minutos na nakalabay alas 9 adi na halinya telepono karawatan ta report matikang naman kanati Pen Pumida. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ate Pen, good morning. Yes, good morning, Dayan. How's my audio? Okay la? Okay la ate, oo, clear. Okay. Dayan, thanks to new technology, di kita yan Barangay San Roque, more than an hour ride in isang bote or boat, pump boat. Tikang ito na poblasyon, ito na bungtuhan hipapad. Dayan, ako ini aton second day na serbisyo caravan, ito na provincial government, ito na Eastern Samar. Yan ang mga oras sa iyo na kikita nga ginadudumog mga residente ito na Barangay San Roque. Ito ang Barangay San Roque Dayan, may adahin niya por lo menos sa 900 sa 900 nga mga residente nga adiyan na ito na covered court, ito na Barangay San Roque. Ang mga serbisyo na gobyerno. Dayan, okay la ba? Ito natin signal, may da pa? Yes ate, okay la, oo. Okay, sige. Dali, unstable kasi ito na ito ang Starlink. Okay man la. Sige. May ada hini mga serbisyo ito na gobyerno nga diri la ini nga tanan na provincial government nga mga serbisyo kundi kang gihapon ito national government agency. Kadina na kadi adto na Department of Trade and Industry sugad man itong DTI, itong DICT. Dayan itong DICT, thanks to DICT may dakasinhira programa in cooperation with the provincial government. May dainhira mga libre or free wifi nga kakabit labi na dito itong mga geographically. Ay nawara adto na atan signal. Nawara aton aton audio engineers. Yan, so ato ate San Roque sang barangay hiton hipapad. Nawara ito na ato na signal kay makuriha ito na signal nga to. Pero nakag-contact kita ka natin gamit ito na isang app ba ito nga Starlink. Oo, live na live ato nakitan hi ate Pen nga na ito atmosphere nga to ton surroundings nga damo-damoan na ito na tao damo-damoan na ito na tao para syempre makighimang raw nga ito na aton na gobyerno probinsyal nga napag tagamtam hadton mga serbisyong bit-bit hito na aton ng PGO nga to. Diri la to naton PGO pati gihapon aton LGU hipapad. And so sinalak ni engineer pag nabalik ki ate Pen to i-mention pala ito ni ate kung ano itong mga serbisyong matatagamtaman hadton aton mulupyo Barangay San Roque.
So harayo gihapon na daman nga area. Adton siya nga ni-report ni ate kaninahan. Good morning, Evie. Iba lang ngayon daman na itong mga barangay. So yan na, day 2. Iba naman liwat ng barangay at tuwan bibisitahan na para pagpadangatan hin mga serbisyo, tikang hito na ato na gobyerno. Nga da especially hatuan siring pa ito na GDAS sa barangay. Ito na geographically isolated and disadvantaged areas. Ito na himagkurihay good man. Maka-access ito na services dara kay sobrahin harayo. Nga dito na atin mga buhatan. Particular nga dito na bungto. Nga dito na sentro hit bungto. Nga hassle ma-take pahin time, effort, ngan money para maka-access iton mga services. So iton iba, bisan ko na need magpa-check up, di rin nila makakapa-check up. Kuan nila self wala talaga itong signal. Anyway, isang ka, anto na mga need magpa-check up. Iton iba, dara kay harayo, kulang ito na kwarta, although may time kaya mag-effort pero kulang ito na kwarta, financial di rin nala pa kadiha bungto para magpa-check up. So mao pa ining ato na gobyerno amo to nalugso nga day tagsa-tagsa nga barangay para magpaabot. Ngan syempre nga dayto na mulupyo naman i-maximize ta kita pag alang kung need ta ito nga service, go! I-maximize natin matatagamtaman ng mga serbisyo. And so, waray pag-work ito natin ng signal yan na bangin nurunian or buwas. May padangat ni atin ton. Iba pa nga mga detalye ton iya ipapahat kunda ng balita yan na. So, dito ini hipapad sa Roque hipapad. So balik tala kita sangkay nga di naman hadto na ato na papadangat nga impormasyon may pagisumpay hadto na one-stop shop government services. So truhontan yan inihito na July 10 habung to ito San Julian alas 8:30 ito na aga. Municipal Plaza ini sangkay. So presente nga da ito National Bureau of Investigation para hiton EU NBI clearance adto na need hin NBI clearance Dagihapit na Philippine National Police at Philippine Statistics Authority or PSA nga nasugad man ito Commission on Election or ato na COMELEC di naton ira serbisyo nga gino-offer para ko ra kasend adto na photo voters registration voters education ngan sugad man libreng issuance ito na voters certification kung dire personal nga makuha ito niya voter certification kailangan may aday presentar nga authorization letter. Ada gihapon ito na Office of the Local Civil Registrar. Di naton mga serbisyo nga igapapadangat in libreng birth registration, libreng issuance ito na civil registry documents. Distribution gihapon ito na PSA birth certificates nga dahiton mga BRAP beneficiaries. Ngan sugad man libre nga consultation ngan inquiry para hin legal services. Adto na Office of the Local Civil Registry. Maging persente gihapon ito na Pag-ibig Fund. So aton mga waray pa dida pag-ibig. Waray pag-ibig. Magpapadangat hin na serbisyo ato na Pag-ibig Fund hin libreng membership registration. Sugad man kung may ada ka na pag-ibig, maghahatag gihapon hirahin na loan updates kung may ada ka loan. Loan updates ngan inquiry. Ngan sugad man adton SSS Social Security System. So amo gihapon aton serbisyo nga nagpapadangat libreng membership registration ngan loan updates and inquiry. So particular ini aton mga naka-empleyo didayton pampribado nga mga sektor. Nga nato iba pang individual.
SSS. Dagihap iton DTI. Adun Department of Trade and Industries. Di naton ira serbisyong igpapadangat. Adun magpapahimo hin o magpaparenew hin business name. Nga sugad man adun magpaparehistro hiton ira negosyo. Business name registration and renewal, business advisory and counseling. Ngan sugad man consumer protection information. Ngan information on livelihood and financing programs. May ito nagpapahat hiton DTI. Uy, para naman halang niya, wala gihapon ato na Overseas Workers Welfare Administration or OWA. So ito nira igpapadangat OFW Welfare Assistance, Livelihood and Reintegration Programs, ngan sugad man information on scholarship assistance. So doon OWA services inigo-offer nga dadton mga aspirant OFWs nga nadton mga pamilya kaarupdan hin usang OFW. Yan, so amin nihirasaan ka ito na persente nga magpapadangatin mga serbisyo pagbubuhatan nga one-stop shop government services. Ayan, adi nga nagbabalik ka oras nga 50 minutos na nakalabay alas 9 sangkay. O padayon kita, adi nagbabalik ya Ate Pen na hantun iya report. Ate Pen, go ahead. Sir, good morning. Ayun po katunan. Dinaparangay San Roque, Ipapan. Maupay nga aga. Maupay nga aga. Mga buti na. Ayan, so sangkay, nagpapadayon nining activity dito naman, Serbisyo Caravan, program na, formal nga program itong Serbisyo Caravan dito San Roque, Hahipapad. Okay, Dayan. Okay, ate, go ahead. All right, so dagbiton ta na lang very unstable ito ang Starlink nag-connectar kita dito na peso wifi. Inabot na nga diha barangay San Roque. Okay lang ba ito naton audio Dayan? Yan na ate, oo, okay na. Nagpaparang-parang ba? Yan na dire. Kanina na parang pero yan na okay na, stable. Dayan? Di ako binabati ni ate. Okay man ate. Hello? Oo na, sige. Makuri talaga itong signal. Dayan. Very unstable kasi. Maluya talaga ate, oo. Direct binabati ada ni ate Pen nga ito niya side. Ayan na. Ay, sorry. Okay, clear ate. Okay sige. na? Opo, go ahead. Okay, kita nga dito na may peso net maluya ito ni Starlink siguro damay ito na nagamit. Alright, so pagkatapos almost 2 hours nga biyahe tikang ito na bungto ito na hipapad nakaabot na aton team nira Governor RB natin ito na ini. Ayan, adi kita dapit la hiton may tindahan. Yada na tatanaw niyo ito na covered court na barangay San Roque kundiin nagyaya kanya na PCL President Eastern Samar Chapter Irvin Pormida, board member Pormida nga padayon ito na second day ito na serbisyo caravan kundiin por lo menos 900 nga mga mulupyuhan na barangay San Roque ito na nagpapahimulos na magkalain-lain ng mga services ito na provincial government. Parhiwaliwat ini Dayan kakilipanohan na first day na serbisyo caravan. Duha naman nga mga kabarangayan. May natin ni the picture Engineer Alcuin. Na dito naman kagamanaba. Pero ipakita talaan ay Dayan kung nagaano ka challenging ito na pag malakaabot nga di naman barangay San Roque ba may dadida ini paruhiton na torpedo nga ride nga sobrahin ka makusog iton agos ito na tubig amo nga iton iba naga-unload kinukurian talagang makasuong ito na makusog nga agos ito na
salog hiton agos hiton na tubig kay usa hiton na mga hinungdan kun kay dayan nga maabot duha ka oras iton biyahe dirigad nga ni giharayo yan tikang hiton na poblasyon pero darahit iya kahibabaw hitubig darah silted na ba darah hiton babaha kay konektado maini hiton Oras River iton na catch basin manggod iton na hipapad tikang ha oras nga sa alog nga tubig nganhin naman iton lapak sobrahing kahababaw amin ito nagpapakuri ito na biyahe nga nalabot pa dayan kung makikita niyo dida hiton aton na video adama ito nakaharang dida nga mga gaud nga mga driftwood nga mga sanga nga danay may dangani usa ka higayon kanina nga sinunggo kami siguro sa ring pa kuna ada kita hiton kalsada ba ganun ka makuri iton pag malakaabot nga di as in gida talaga yan geographically isolated talaga yan nga ini salita nagkakalilipa iton ato na mga kabarangay di naman San Roque bisan pa nga ni kakilup kabarangay magsaysay naman na kakilup dayan na natin ginkadto naglinakat naman kami giharayo kuan daman mga almost 2 hours daman dayan ngan ikalima kami lugsong adtuhan salog para tumabok imagine kala hiton na naglilinakat kahing kagipapaso talaga ngan kaghirayo may da kahagnaan may da naman bukid nga iyo lalaktan malugsong lakat sagka nga da naman makaabot ha barangay kag Manaba kakilup nga na barangay kag Manabangan magsaysay duha nga barangay kakilup an aton ginakadto do kita nga dihiton may tindahan kay medyo nawawara iton aton na signal kakilup bisan ko na duha nga barangay inabutin sobra 900 adto na naserbisyohan pareho gihapon nga mga government services nga ginadadara di naman na barangay San Roque kakilup iba naman kay Lakat Bakta Sagka Tabuk hin kasalugan ini naman yan nga San Roque in sakay hin na bote pump boat nga maiha darahan kahababaw silted na iton aton kasalugan amo nga yan inidayan nga siring pahan aton mga nakaistorya kalawi daw niyo nga di ito na barangay San Roque kun babaha dayan dito hiton poblasyon una inhira didi nga binabaha ngan lampo hiton tawo iton baha imagine kay iton ira didi kalawi niyo lampoy tao kung nagbababaha di San Roque pareho daman dito ha barangay magsaysay ngan kag Manaba kairugad awray na mahira kakadtuan na siya na main kabubkeran main ligid hiton kasalugan imagine amo nalalabyan nga salog may da mga gaud nakadtuhin igbawhin gihataase nga puno karagsid yun napakadtuan iya baha kun na nagbababaha so maupay gahiya didi nga napansin natin nga may danira mga gulayan na didahit ira mga natad ito na mga tao as in magduruto hira dito ha barangay magsaysay iton ira main livelihood source of livelihood kopras dinhi naman kopras daman nga labot damo la nga mga veggies ira naman ginbabaligya nga dahiton na merkado. Yan nga mga oras ito nagyayakan ni board member PJ tapos susundan ni Governor RV nga nakahuman dididayan ha barangay San Roque mapakadto pa kita hiton unhan nga barangay kag Manaba karayag sidngen kung 2 hours nga niya San Roque haruy another as in di malangayanin harumamay nasa ring laad to hira nga okay la kuno kaya niyo imagine kakilup dayan darahan kag ipapasuy kay tikang kami ha barangay magsaysay human naman didahan udto nagbinaktas kami almost 2 hours takay 1 o'clock 1:30 PM may ka na lang agipapasuin Tirikan adlaw as in yan mga tubod na kami as in diri la harumamay iton pagdadara iton serbisyo ngadto an kalipay nira kay syempre diri naman hira mapakadto hiton bungto para makuha gidadamo yan nagpaarot imagine
ka naman lan mga taga-test na nagpahilot, nagpangiho, nagpakonsulta, medisina, sugad iton ira kalipay no kung gindadara iton na public service iton na iton nagpa-ID han PSA bisan kun nya naan iba waray paaabot kuno aton ira national ID and PhilHealth yakap nakadigihapon hira Sir Sherwin para naman hiton enrollment. Kahuman di dayan no hiton ini Barangay San Roque mapakadtuha kag Manaba harayo iton kag Manaba dayan harani na iton sa Nisi Falls. Ang nagiupay daman salit ko na kariyag namon magtampisaw no kay gihuhulasin na makami yan siguro mga humoy kamihin mga pirit kamihin ganun kamakuri talaga. Imagine ka aton mga doktor aton health services ang nagdadaran team. PHO ngan DOH in taon pinanbababa nira kasi syempre daramanira aton na mga gamit kagiharayoy nga ginbabaktas at least yan nasa kaila kamihin bote an kakilip dayan an super kamapaso kahirayo anuhan ginbabaktasan mga pera kami ka beses nga inudeng laanay habot ngahan na kahagnaan pumahuway may dida talaka ka appreciate ito sa nga puno nga ginahaharabunan nam para la kami makasirong. Oo. So asya inya na ito na sitwasyon na yan na didi Barangay San Roque nga ipakita liwat natin otro dayan an aton ginagian antes kita makaabot Barangay San Roque nga masyado ka hababaw. Siguro kung hara nila pwede lang nga pagpaktasan ni salog pero kuan kasi makisag ang current. Tapos hindi naman nga may mga agianin nga gikitusugi aritiya rapids ba yan? Oo, na paro itong torpedo ride nga waray amon pump boat kay lilima kami ang sakay may danang mga medyo chubby-chubbiness nagkahawas kami waray Duroso na talaga la. kami kinada kamihin may dito na bantay ito na yan hiya dida nga hinahawasan may dito na bantay nga mga parang mga kagawa didahan na barangay bibabantayan nira ang mga naagi kay delikado pero adtun iba as in nakasusog naman hira na makusog nga agos sa tubig. Alright, so dayan kahumanini pagyakan ni Governor RV ang yan di rin daman may dadaman hira ngayon ginahatag yan natatanaw natin dito hiton covered board. May dahira ginahatag nga kit medicine kit ba yan or emergency kit or balde nga may dasulod nga mga nga mga medicine nga iba pa nga emergency nga mga higamit kada household tinatagan and para naman na gamit nira kalawan naton. Okay, asya na mainit outfit ni Ate Pen yan ba? Di kami hit may tindahan kay may danira didi piso net. Diri kaya dito Starling. Alright, so dayan siguro naghinangpos na lakitan ito na aton na report kalawan naton po na mautod amoy niya na nagrurugyaw may da makapakiyas nga nayadi iton barangay may didi mga garden yadahin mga sita so mga maglipayon man lahira yadi naman ira mga graduates wow Reyna Duarha ESO nga mga taga barangay San Roque. Alright, so generally okay ito na barangay maghiyom-hiyom mag-abi-abihon na ngandamo didit mga tindahan malinis ito ira barangay. Alright, so dayan sigyong talaanay para ito na aton na report may kay Derek nawawaret at signal tikang didia Barangay San Roque. After didia San Roque mapakato kita barangay kag Manaba. GIDA, geographically isolated disadvantaged areas
bungtuhan Pipapad. Para sumat estinghanon, Ate Pen Pumida nagbabalita. Back to base dayan. Da mga salamat. Thank you. Thank you. Da mga salamat. Da mga salamat, Ate Pen. Uy, ikaw pa na ipasyada kita live na live. Tikang naman ha, Barangay San Roque. Adun, Barangay San Roque ang hipapad, hi Ate Pen na ato para syempre mag-cover hadun na serbisyo caravan nga ginapapadangat hiton aton gobyerno probinsyal. Mga libre nga serbisyo, pangarot, pangiho, nga iba pa. Sugad man, libre gihapon nga medisina, nga iba pa gihapon. Damo nga mga services nga ito, gina-offer hiton aton provincial government. Thank you so much, Ate Pen. Aba, di lang rumamay itong ginagian, nira Ate Pen. Di lang rumamay itong ginagian hiton aton, syempre, tikang didihituan na gobyerno, para dumulong hiton serbisyo, nga ito naman hiton aton mulupyo. Ayan nga to pa, iba pa nga mga barangay din na to, kag manaban mga sunod ni Raate, Maupay lang adiri mauran-uran, ata kaibuwas in mapaharanin naman ito na bagyo. Magdadarahin mga pag-uran ito na extension hini, pagkakas ganito habagat. So anyway, sangkay, batras sa minutos na nakalabay, alas just once again, mga salamat Ate Pen Pumida, ato ni mo ginapahat ang balita. Din hinaton tinitiklop sangkay natin pagkaharampang. Pan-Miyerkules ng edisyon natin sumatestihanan program, hangaran to natin station manager Ate Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Amanid Minster Buboy ng nanakon mga partners, Didi Master Control, Engineers Mark and Alquin. Ate din Kamplon, buwas nga haw ngayon sangkay, haparehong oras ng istasyon. Damang salamat, bye-bye and God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657.